Malamig ang hangin ng umagang iyon, hindi karaniwan para sa Pilipinas, pero ang lugar na ito ay hindi karaniwan. Mataas, nakabaon sa bundok, at ngayon may manipis na puting takip ang mga puno, tulad ng may ibinuhos na asukal sa bawat sanga. Niyebe, totoong niyebe. Para sa marami sa grupo, kauna-unahang beses, si Nena Reyes ay hindi tumitingin sa mga puno. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay. Magaspang ang palad. Nakabalot ang dalawang daliri sa maliit na banda-aid dahil sa kahapon pang trabaho sa ospital, paglilinis ng mga koridor, paghahatid ng mga kama, pagtulong sa mga pasyente na hindi man lang nagpapasalamat. 52 taon na siya. 52 taon, at ganito pa rin ang mga kamay niya. Mga kamay ng isang babaeng palaging may hawak na basahan, may hawak na banig, may hawak na ibang tao para hindi sila mahulog. Biglang flash, mga kamay na rin. Pero maliliit, malamig, halos walang tibok, isang bata. Tubig, malamig na tubig ng ilog. Oy nena, napatalon siya. Okay ka lang. Si Mang Cheling, 60 taon, unipormeng putit itim. Nakatingin sa kanya mula sa kabilang upuan ng jeepney. Namumutla ka, ngumiti si Nena. Ang klasikong ngiti, yung uri ng ngiti na natutunan mo pagkatapos ng maraming taon na walang sinuman ang nagtatanong kung okay ka. Oo naman, sabi niya. Trabaho lang ito, Mang Cheling, trabaho lang. Tumikhim si Mang Cheling at bumalik sa kanyang tawak na dyaryo. Sa kabilang sulok ng jeepney, dalawang mas batang manggagawa, si Glenn at si Peachy, ay nagtatakatingin sa labas, sabay-sabay na nagtatanghal ng paghanga sa niebe. Grabe naman tong lugar, pre, sabi ni Glenn. Parang nasa abroad ka. Oo nga, sabi ni Peachy. Ang dami kong gustong i-post sa Instagram, pero wala akong signal. Trabaho tayo rito, sabat ni Nena mahinahon, hindi bakasyon. Tahimik ang dalawa, tumigil ang jeepney. Nandito na tayo, anunsyo ng driver. Bumaba silang isa-isa sa makipot na landas na niebe na. Ang datsa ng pamilyang Villanueva ay nakatayo sa dulo ng landas. Isang malaking bahay na bato, maitim ang mga dingding dahil sa edad. May 3 palapag. May mga bintanang mataas at makikitid tulad ng mga mata ng isang taong nagmamasid. Napakarami ng puno sa paligid nito, tila sinadyang itago ng likas na kapaligiran o ng mga may-ari. Ito na, bulong ni Peachy. Ito na, sagot ng project coordinator nila, si Ate Gina, habang nagre-review ng papel. Villa Villanueva, itinatayo noong dekada 60, hindi nagamit ng mahabang panahon. Kailangan nating linisin ang buong interior, mga kwarto, sala, bodega, lahat. Merong inventory checklist. Sundin natin ang checklist. Gaano katagal? Tanong ni Glenn. 2 araw, baka 3, depende kung gaano karumi ang loob. Nagsimulang kumilos ang grupo. Isa-isa silang nagkuha ng mga kagamitan mula sa likod ng jeepney. Mga walis, trapo, mga kahon para sa mga bagay na itatago, mga supply ng panglinis. Normal. Routine. Trabaho lang tulad ng daan-daang trabaho na nagawa na ni Nena sa nakalipas na 25 taon. Hawak niya ang isang malaking trapo nang maramdaman niya ito. Isang pakiramdam ng pagmamasid. Hindi premonition. Hindi iyon ang tamang salita. Mas katulad ng may mata sa iyong likod. May hindi kita na presensya na alam mong nandyan. Dahan-dahan siyang lumingon. 3, 4, 5 bintana ang nakahanay sa itaas na palapag ng datsa. Lahat ay sarado. Lahat ay madilim sa loob. Lahat maliban sa isa, ang pinakadulo sa kanan, bahagyang bukas. At sa loob ng kadiliman doon, may anino. Isang anino ng isang tao. Nakatayo, walang galaw, nanonood sa kanya. Nena, halika na! Tumingin siya kay Ate Gina na kumukumpas mula sa pintuan ng datsa. Nang muling lumingon si Nena sa bintana, wala na ang anino. Sarado na ang bintana. Pinisil niya ng mahigpit ang trapo sa kanyang kamay. Trabaho lang ito, sabi niya sa sarili. Trabaho lang. Narinig ni Nena ang boses bago pa man niya nakita ang mukha. Bakit hindi pa tapos? Sabi ko 9:00. Isang malalim, matigas na boses, hindi nagtatanong, nagdedeklara. Lumingon ang lahat ng manggagawa ng sabay-sabay, parang mga sundalo na narinig ang utos ng general. Si Ate Gina ay huminto sa pag-ayos ng mga supply. Si Mang Berting ay binitawan ng hawak na basahan. Kahit si Dodong, ang pinakawalang pakialam na tao sa grupo, ay tumuwid ang katawan. Bumaba si Rodrigo Villanueva ikatlo mula sa hagdan ng datsa, 35 taong gulang, matangkad.
Maganda ang mukha. Ang uri ng ganda na hindi nagpapawis, hindi nagagalaw ng hangin, hindi naaapektuhan ng mundo. Nakasuot ng itim na cashmere na jacket sa gitna ng gubat. Nakasuot ng relo na mas mahal siguro kaysa sa isang taon ng sahod ni Nena. Naglalakad siya parang ang daan ay pag-aari niya kasi nga pag-aari niya. Kayo ang grupo mula sa agency? Opo, sir. Si Ate Gina ang sumagot. Mahinahon. Professional. Hindi man lamang tumingin si Rodrigo sa kanya. Pinagmasdan niya ang grupo. Isa-isa, mabilis, parang nagko-quality control ng mga produkto sa isang linya. Hindi tao ang tinititigan niya, mga bagay. Naramdaman ni Nena ang pagtingin niya nang dumating ito sa kanya. 2 segundo lang, 3, tapos lumipas na. Pero may nangyari sa loob ng 3 segundong iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Rodrigo. Isang maliit na pagtataka, isang bagay na hindi niya ma-explain sa kanyang sarili. Tapos nawala, napalitan ng karaniwan niyang ekspresyon. Walang ekspresyon. Pakinggan ninyo, sabi niya. Simple lang ang mga alituntunin. Naglakad siya ng paharap-harap sa kanila, kamay sa likod. Una, huwag hawakan ang mga personal na gamit ng pamilya. Kung may kahon, may sobre, may kahit anong bagay na mukhang hindi kasangkapan ng bahay, huwag hawakan. Iiwan ninyo iyon kung saan naroon. Tumango ang lahat. Pangalawa, ang 3 silid sa itaas na palapag, ang sulok na ito at ang sulok na iyon, itinuro niya, bawal pumasok. Hindi kayo kailangan doon. Ang trabaho ninyo ay ang mga pangunahing silid, ang sala, ang kusina, ang 2 banyo sa ibaba. Malinaw? Malinaw, sir. Ate Gina ulit. Pangatlo, 2 araw lang kayo rito, hindi 3, hindi 1.5, 2. Kung hindi kaya, sabihin ninyo sa akin ngayon para makahanap ako ng mas malaking grupo. Walang sumagot. Tumigil si Rodrigo. Tiningnan ulit ang grupo. May hinahanap sa kanilang mga mukha, pagtanggi siguro. O reklamo. Handa siyang harapin ang kahit alin, wala. Maayos, bumaling siya para umalis. Sir, ang boses ni Nena. Hindi niya pinlano. Lumabas lang. Huminto si Rodrigo. Dahan-dahang lumingon. Ano? Naramdaman ni Nena na tumingin sa kanya ang lahat ng kasama niya. Si Ate Gina ay bahagyang umiling. Huwag, Nena, huwag. Pero tinanong na niya. Yung mga kasangkapan sa sala, sir? Yung mga nakakover ng tela, ililipat ba namin pansamantala para malinis ang paligid o iiwanan namin ang posisyon? Matagal na tumingin sa kanya si Rodrigo. Hindi galit, hindi amuse, walang emosyon. Ito ang mas nakakatakot, ang pagtingin ng isang taong wala kang halaga pero nagpapasya pa rin kung sasagutin ka o hindi. Ililipat ninyo. Ngunit ilalagay ninyo sa eksaktong lugar pagkatapos. May litrato ang caretaker ng arrangement, hihingiin ninyo sa kanya. Salamat po, sir. Hindi na sumagot si Rodrigo. Naglakad na siya papunta sa isang lumang writing desk sa gilid ng sala. Isang mabigat na kahoy na mesa, malamang na niyara, napakaraan na. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-concentrate sa screen. Tapos sa grupo, magsimula na kayo. Nagkatinginan ang mga manggagawa. Si Ate Gina ay kumumpas sa kanila. Sige, trabaho na, huwag nang mag-antay pa. Dahan-dahan silang nagkalat sa iba't ibang sulok ng sala. Si Nena ay pumunta sa pinakamalayong bahagi, ang malapit sa lumang fireplace, kinuha ang kanyang trapo. Nagsimulang punasin ang alikabok sa gilid ng mantelpiece. Sa likod niya, narinig niya si Rodrigo na nagtatype. Mabilis, walang humpay. Isang tao sa kanyang sariling mundo. Nag-iisip si Nena habang nagtatrabaho. May isang bagay sa kanya, sa boses niya, sa paraan ng pagtayo niya. Huwag, sabi niya sa sarili. Trabaho lang ito, biglang may tunog, hindi malakas. Isang malungkot na kalampag, tulad ng isang bagay na nabuksan ng walang kamay. Natigilan si Rodrigo sa pagtatype, lumingon ang lahat. Sa tabi ng kanyang writing desk, isang lumang drawer. Maliit, malamang ay hindi niya napansin kanina. Bukas ito. Kusa. At sa loob nito, nakikita ng lahat ang isang piraso ng papel. Dilaw na sa edad, nakatiklop, naghihintay. Tinangnan ni Rodrigo ang drawer. Tiningnan ang sulat. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Nena ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi takot. Hindi sorpresa. May mas malalim, isang bagay na matagal na niyang tinatago at ngayon ay biglang lumabas mula sa isang kahon na akala niya ay permanenteng sarado. Marahang isinara niya ang drawer.
Walang makakahawak dito. Ang boses niya, parehong boses, matigas, malinaw, profesional, pero may isang bagay na nagbago. Nanginig ito, bahagya, pero nanginig. At para sa isang taong tila hindi naaapektuhan ng mundo, ang bahagyang panginig na iyon ay katumbas ng isang sigaw. Dahan-dahan siyang huminto. Ang kamay niya, ang kamay na nakaabot sa sobre, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi siya huminga. Sa loob ng isang segundo, narinig niya ang kanyang sariling tibok ng puso. Malakas, mabilis. Parang babae siyang muling 20 taon ang nakaraan, nakatayo sa tabi ng isang ilog sa Mindanao, hawak ang isang batang halos hindi na humihinga. Mindanao, 1998. Ang mga salitang iyon sa labas ng kahon ay parabang tinamaan siya ng kidlat. Dati, bago pa man niya maabot ang sobre, ay tinanggal na niya ang kanyang kamay. Pero ngayon ay hawak na niya ito, bahagya na niyang binubuksan. At sa dulo ng sobre, nakita niya ang gilid ng isang litrato. Puti. Madilaw na. Kulay kupas. At bago pa man niya makita kung ano ang nasa loob, ano ang ginagawa mo dyan. Parang pumutok ang buong silid. Napalingon si Nena, nakatayo sa pintuan si Rodrigo Villanueva ikatlo. Ang kwelyo ng polo niya ay medyo luwag. Ang buhok ay bahagyang gusot, tila bumilis ang kanyang pag-akyat sa hagdan. Ang mukha niya ay pula. Hindi lang galit, may ibang bagay. May takot. Sir, naglilin. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta dito? Ang boses niya ay tunog na tunog sa buong silid. Sa ibaba, sa ikalawang palapag, may natigil. Narinig ng lahat. Itinalaga po ako ng supervisor ko ang supervisor mo ay walang autoridad sa silid na ito. Humakbang si Rodrigo papasok. Ang bawat hakbang niya ay parang tanda ng hangganan na nililipasan. Ibaba mo iyan. Si Nena ay tumingin sa sobre sa kanyang kamay. Sir, kailangan ko lang malaman kung itatapon o ibaba mo iyan. Ngayon, hindi nagtaas ng boses si Nena, hindi siya umiyak. Hindi siya nanginig, o kung nanginig man ay hindi ito nakikita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sobre sa loob ng kahon. Pero bago pa man niya ganap na bitawan, nakita niya ito. Ang dulo ng litrato, isang bata, 10 taong gulang, baka, nakasuot ng puting damit, nakatayo sa tabi ng isang babae. Ang babae ay may hawak na stethoscope, at ang nangiti ng babaeng iyon, ang nangiti ay parang sarili niyang ngiti sa salamin noong siya ay bata pa. Bitaw. Bitaw na si Nena, pero ang imahe, nanatili ito. Orderly ka lang, malapit na si Rodrigo. Ang boses niya ay mababa na ngayon, mas malamig, mas mapanganib kaysa sa pagsigaw. Huwag mong hawakan ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Tumitig si Nena sa kanya, hindi man lang kumibo. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Opo, sir. Ang mga bagay sa silid na ito ay personal. Hindi ito para sa mga taong tulad mo. Mga taong tulad mo. Hindi nagsalita si Nena. Pero ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin ng silid, malamig, malinaw at may bigat na hindi mapapawi ng kahit anong paliwanag. Lumabas ka na at huwag kang babalik dito, nagnod si Nena, kumuha ng kanyang basahan at ang maliit na basket ng cleaning supplies niya. Tahimik siyang lumakad patungo sa pintuan. Tumigil siya sa tabi ni Rodrigo. Hindi naman siya lumingon. Hindi siya nagsalita, pero sa loob ng isang segundo lamang, ay naramdaman niya ang amoy ng silid na iyon. Ang amoy ng lumang kahoy ng namamagang papel ng isang panahon na matagal nang lipas. At naramdaman niya ito sa kanyang dibdib, isang bagay na parabang matagal nang natulog at ngayon ay nagising. Lumabas si Nena, isinara ang pinto sa likod niya, tahimik. Sa hagdan, naabot niya ang ikalawang palapag bago siya huminto, kumatok ang puso niya 1 beses, 2 beses, ang litrato, ang ngiti, ang damit na pang-ospital. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi siya iyon, hindi posible. Ngunit ang kamay niya, ang kamay na humawak sa sobre ay hindi tumitigil sa panginig. Sa loob ng silid sa itaas, si Rodrigo ay nakatayo sa harap ng kahon. Bukas ito. At ang sobre na bahagya ng nabuksan ni Nena ay naroroon pa rin, naghihintay. Sa loob ng matagal na sandali, hindi siya gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, parang takot sa sarili niyang gagawin, ay iniabot niya ang kamay. At sa sandaling iyon, sa ibaba ng hagdan, ay narinig ni Nena ang tunog ng kahon na isinasara. Narinig ng lahat ang tunog ng boses ni Rodrigo bago pa man nila nakita ang kanyang mukha.
Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan yon? Dumating siya mula sa itaas ng hagdan, mabilis ang hakbang, matigas ang tingin. Nakasuot ng mahal na damit, buhok na ayos kahit kalagitnaan na ng araw. Ang bawat kilos niya ay nagsasabing alam niya kung sino siya at inaasahan niyang alam mo rin. Natayo si Nina ng tuwid, hawak pa rin niya ang kahon. Ipinagpatuloy ko lang po ang paglilinis, sir. May nakita akong, ibaba mo iyon. Hindi ito kahilingan. Utos ito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kahon sa sahig. Ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang mga kamay, dumating na si Rodrigo, sumandal sa pintuan, hinarangan ng daan, at tumingin sa kanya nang parang tinitignan niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Anong pangalan mo? Nena po. Nena Reyes, na Nena. Inulit niya ang pangalan para bang masama ang lasa nito sa bibig. At hospital orderly ka, tama? Po, sir, orderly. Tumawa siya. Hindi ito tawa ng kasiyahan. At bakit ka nandito? Sa kwartong ito, sa mga gamit ng pamilya ko. Nagsimulang pumasok ang iba. Ang mga kasama ni Nena sa trabaho, si Mang Berto, si Ate Sita, at ang dalawang bata pang manggagawa ay nanatili sa labas ng pintuan ngunit naririnig ang lahat. Naririnig ng lahat ang lahat. Sinabi po sa amin na linisin ang buong bahay. Kasama po ang lahat ng kwarto. Ang lahat ng kwarto, ulit niya, ngayon mas malakas. Pero hindi sinabi sa inyo na huwag hawakan ang mga personal na gamit. Ano? Hindi ba obvious iyon? O kailangan pa naming isulat iyon para sa inyo? Tahimik si Nena. Alam mo ba kung magkano ang mga bagay na nasa kahong iyon? Alam mo ba kung sino ang pamilyang Villanueva? Mga taong katulad mo ang dahilan kung bakit kailangan naming mag-lock ng lahat ng kwarto sa bahay na ito. Lumabas ang mga salita niya ng malakas. Pumuno sa buong silid, umaling-aungaw sa mga lumang dingding. Narinig ito ng lahat, nakinig ang lahat, at si Nena tahimik pa rin. Ito ang nagpagalit palalo kay Rodrigo. Hindi ang pag-angal, hindi ang luha, ang katahimikan. Bakit hindi ka sumasagot? Wala ka bang igalang sa sarili mo o sanay ka nang ginagawa ito, hawak-hawak ang mga bagay na hindi mo pag-aari? Sa labas ng pintuan, narinig ni Ate Sita ang sarili niyang paghinga. Gusto niyang pumasok, gusto niyang sabihing huwag, sapat na, tama na. Ngunit nanatili siya dahil alam niya, alam ng lahat, na kung magsalita sila, mas masama pa ang mangyayari kay Nena. Tumingin si Nena kay Rodrigo. Tuwid, tahimik. At sa kanyang mga mata, hindi galit, hindi kahihiyan, may isang bagay doon na mas malalim, mas tahimik kaysa sa lahat ng iyon. Isang bagay na parang pagod, hindi pagod ng katawan, kundi pagod ng isang tao na nakaranas na ng mas mabigat pa kaysa dito. At iyon talaga, ang talagang nagpagalit kay Rodrigo. Labas ka sa kwartong ito, ngayon, doon lang nagsalita si Nena. Pasensya na po, sir. Mahinahon, malinaw, walang galit, walang takot. Hindi ko sinasadya, at lumabas siya sa koridor na natiling nakatayo ang mga kasama niya. Walang nagsalita nang lumabas si Nena. Walang nakatingin sa kanya, o kaya naman, lahat ay nakatingin ngunit wala sa kanila ang marunong nang sasabihin. Lumakad si Nena, mabagal, tuwid ang likod. Narinig pa rin niya si Rodrigo sa loob, nagbibigay ng utos sa iba, nagsasalita sa telepono, malakas ang boses. Parang wala nang nangyari. Parang tapos na ang usapan at hindi ito mahalaga. Para sa kanya, hindi ito mahalaga. Naabot na ni Nena ang dulo ng koridor nang maramdaman niya ito, ang mainit na pagbagsak ng isang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak dahil sa kahihiyan, hindi dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa alaala. Dahil ang mukha ni Rodrigo, ang pagmamataas, ang galit, ang tingin na para kang wala, ay nagpaalala sa kanya ng isa pang mukha, isa pang tingin. Isa pang silid sa isang ospital, maraming taon na ang nakakaraan kung saan may isang batang babae na nakahiga at walang nagmamalasakit. At hindi niya mapigilan ang alaala kahit gusto niya, tumitigil ang mga paa niya. Nandoon siya, sa dulo ng koridor, malapit na sa hagdan at hindi siya gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, lumingon siya. Nakita niya ang saradong pintuan ng silid. At sa ilalim ng pintuan, napansin niya ito ng unti-unti, parang ayaw niyang paniwalaan ang sariling mga mata. Naroon ang isang bagay, isang sobre. Bahagyang nakawala sa ilalim ng pinto, nahulog nang ilabas siya ng silid.
At sa dulo ng sobre, nakikita niya ang isang sulok ng litrato. Isang lumang litrato, puti at kulay kupas. At sa loob ng dibdib ni Nena, may isang bagay na tumigil sa paghinga. Hinawakan ni Nena ang dingding para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay parang gusto ng sumuko. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa dilim ng koridor, nakatitig sa sobre na bahagyang nakawala sa ilalim ng pintuan. Sa sobrang tahimik ng gabi, marinig niya ang sarili niyang paghinga, mabilis, mababaw, parang takot na takot. Hindi siya makakilos. Pagkatapos, dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Iniabot ang kamay, ihinila ang litrato, at nang makita niya ang mukha sa litrato, ang dalawang mukha, parang may kumuha ng hangin mula sa kanyang dibdib. Siya at ang bata, nakatalikod siya sa silid. Umupo sa sahig ng koridor at hawak ang litrato sa dibdib, isinara ang mga mata at bumalik ang lahat. Taong 1998. Isang baryo sa hilaga ng Mindanao, Agosto. Ang ulan ay hindi pa tumitigil sa loob ng 3 araw, 23 taong gulang si Nena noon, payat, pagod na pagod lagi. Ang klinik nila, isang maliit na silid lang na may 3 higaan at isang kahon ng gamot na halos ubos na ay pinapatakbo ng isang NGO mula sa lungsod. Minsan may doktor. Mas madalas, wala. Ang gabi ng iyon, nandoon lang siya. Siya at si Manang Koring, ang matanda nilang volunteer, nang dumating ang mga magsasaka. 7 sila, basa lahat, at hawak nila ang isang bata. Natagpuan namin sa tabi ng ilog, sabi ng isa. Hindi na galaw-galaw, halos hindi na humihinga. Isang batang lalaki. 10 taong gulang, siguro. Payat. Puti ang labi. Sugat sa ulo, natuyo na ang dugo, pero todo-todo pa rin ang lagnat. Sino siya? Tanong ni Nena habang sinisilayan ang bata. Hindi namin alam, hindi taga rito. Tumingin si Nena kay Manang Koring. Tumingin si Manang Koring kay Nena. CPR na, sabi ni Nena. Ginawa niya ang lahat ng alam niya. Lahat ng natutunan niya sa mga training na binibigay ng NGO tuwing makakarating ang mga facilitator nila mula sa lungsod. Pumitik ang dibdib ng bata. Umubo ulit. At pagkatapos, huminga. Salamat sa Diyos, bulong ni Manang Koring. Hindi nagpahinga si Nena. Tinimplahan ang lagnat gamit ang basang tela at ang konting paracetamol na natira. Nilinis ang sugat. Tinahinang maingat at dahan-dahan. Ang bata ay nanginig buong gabi at si Nena ay hindi umalis sa tabi niya. Nang hating gabi, bumaba ang lagnat, pero pula pa rin ang mukha, hina pa rin. Kailangan niya ng dugo, sabi ni Manang Koring nang tignan nila ang maliit na aparato na nagbibigay ng resulta ng blood type, O positive. Tumigil si Nena. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang maong jacket. O positive din ako. Nena, wala tayong pagpipilian, Manang. At binigay niya ang dugo. Sa simpleng setup nila, sa dilim ng gabi, habang umuulan sa labas, 3 araw. 3 araw na hindi umalis si Nena sa klinik. Kumain lang siya ng kakaunti, natulog lang ng konting oras. Pinagmamasdan ng bata. Kinakausap kahit di sumasagot. Ano ang pangalan mo, ha? Tanong niya minsan. Nang nagising ang bata sa 3 umaga at ngunit tahimik pa rin, tumingin sa kanya ang bata. Malalim ang mga mata, pamilyar ang titig. Hindi agad mawawala sa iyo kapag nakita mo. Rodrigo, sabi ng bata. Mahina, halos mahirap marinig. Rodrigo, inulit ni Nena at ngumiti siya. Magandang pangalan, malakas na pangalan. Dapat ikaw, Rodrigo, ay gumaling na agad, ha? Ngumiti ang bata, baka sa unang pagkakataon ng 3 araw. Noong ika-4 na araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod. 2 sasakyan, malaki, mahal, hindi angkop sa daan ng baryo, pero dating-dating pa rin. 3 lalaki na nakasuits at isang matandang babae na may dalang maleta. Hindi masyadong nag-usap ang mga ito kay Nena. Tinanong kung ano ang ginawa niya. Sinagot niya. Tinanong kung may resibo ang mga gamot. Wala. Binigyan niya ng listahan ng ginamit. Kinuha ng isa ang listahan. Pinag-usapan ng mga ito sa isa't isa ng dahan-dahan sa isang sulok. Pagkatapos, lumapit ang isa sa kanya at nagabot ng sobre. Salamat sa tulong, sabi lang nito. Walang pangalan, walang mukha na talagang tumingin sa kanya. Binuksan ni Nena ang sobre pagkatapos nilang lumakad. Libo-libo. Maraming pera para sa kanya noon. Pero hindi yun ang naaalala niya ngayon. Ang naaalala niya ay ang sandali bago umakyat ang bata sa sasakyan. Lumingon ito. Tumingin sa kanya mula sa malayo sa gitna ng mainit na sikat ng araw ng Mindanao at ngumiti. Hindi nagsalita, ngumiti lang.
at pagkatapos nawala. Nagbukas ng mata si Nena, hawak pa rin niya ang litrato. Mainit ang kanyang pisngi na pagtanto niyang umiyak siya dahan-dahan nang hindi niya namamalayan. Tahimik ang koridor at pagkatapos narinig niya ito, mga yapak, sa itaas, mabigat, mahinahon. Isang tao na hindi makatulog. Si Rodrigo. Nakinig si Nena. Narinig niya ang pintuan ng silid na bumukas. Ang mga yapak na pumasok. Ang katahimikan. At pagkatapos, isang tunog na hindi niya inaasahan. Hindi ito ang tunog ng isang taong naghahanap ng kasagutan sa mga lumang kahon. Hindi ito ang tunog ng isang aroganteng lalaki na kontrolado ang lahat. Ito ay ang tunog ng isang lalaking, sa wakas, sa dilim ng gabi nang walang nakakakita, umiiyak. At sa sahig ng koridor, hawak ang isang kulay kupas na litrato, hindi makakilos si Nena. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti niya ay nanlalamig na mula sa sahig. Matagal na siyang nakaupo roon sa koridor, sa dilim. Hindi niya alam kung ilang oras na lumipas, pero ang iyak ni Rodrigo, hindi iyon tumitigil. Hindi ito ang iyak ng isang taong malakas. Hindi ito ang iyak ng isang tagapagmana ng Villanueva. Ito ay ang iyak ng isang bata. Malalim, mula sa loob. Tulad ng isang bagay na matagal nang nakulong ay biglang lumaya. Humakbang si Nena. Isang hakbang. 2, 3. Nasa harap na siya ng pintuan ng silid. Tumigil siya. Anong gagawin niya? Ano ang sasabihin niya? Siya ay isang orderly lang. Sinabi sa kanya na huwag makialam. Sinabihan siya kanina ng galit, ng paghamak, ng orderly ka lang. Pero ang iyak sa loob ng silid ay hindi nagbabago ng katotohanan. Kumatok siya, marahan, 2 beses lang. Tumigil ang tunog sa loob. Katahimikan. Sino yan? Pause. Mahirap, isang boses na nagsisikap ng mukhang normal. Ako po, sagot ni Nena. Si Nena, ang orderly. Walang sagot. Pagkatapos, pumasok ka. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay maliwanag ng manipis na ilaw ng isang lampara sa sulok. Sa sahig, nakakalat ang mga litrato, puti at itim, kulay kupas, mga sulat, mga papel. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaluhod si Rodrigo. Ang kanyang blazer ay nahulog sa isang tabi. Ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mga mata namumula, basa. Nang makita niya si Nena, hindi siya nagalit, hindi siya nagsalita agad, tiningnan lang niya siya. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas niya ang isang litrato. Kilala mo ba ang babaeng ito? Lumapit si Nena. Marahan, tumingin siya sa litrato, kulay kupas na, halos hindi na malinaw ang mga detalye. Pero ang mukha ng babae, nakangiti, nakasandal sa pader ng isang maliit na klinik, nakabihis ng puting damit pang ospital, ang mukha na iyon ay kilala niya. Dahil iyon ay sarili niyang mukha, at ang bata sa tabi niya, 10 taong gulang, manipis, ngunit nguminggiti. Iyon ay si Rodrigo. Nanginig ang mga kamay ni Nena. Ito ay... Hindi siya makatapos. Ito ay... Ako, bulong niya. At sa sandaling iyon, ang mga mata ni Rodrigo ay lumaki. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya kay Nena, sa kanyang mukha, sa kanyang mga kamay, pabalik sa litrato, pabalik kay Nena. Ikaw, hindi ito tanong, pahayag. Ikaw ang... Rodrigo, ikaw ang babaeng nasa litrato. Tumayo siya, mabilis. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa pagod ngunit tumayo siya. Doon sa Mindanao, doon sa ilog, ikaw wink. Huminto siya, isang malalim na hininga. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi makasagot si Nena. Dahil ang mga mata niya, ang mga mata ni Rodrigo na dati ay puno ng pagmamataas, ng kawalang pakialam, ngayon ay tiningnan siya ng ganap na ibang paraan. At sa mga matang iyon, nakita ni Nena ang isang bagay na matagal na niyang pinaghahangad na makita muli. Ang mata ng batang lalaki sa tabi ng ilog. Ang mata na tumingin sa kanya bago umalis ang sasakyan. Ang mata na nagsabi ng salamat ng walang salita. Doon pa rin sila, nakatago sa loob ng lahat ng mga taon at arogansya at kayamanan, naroon pa rin ang batang iyon. 30 taon, sabi ni Rodrigo, at ang kanyang boses ay parang basag na salamin. 30 taon na akong naghahanap nang hindi ko alam na naghahanap ako. Lumunok siya. Tinatanong-tanong ko sa sarili ko, bakit nag-aral ako ng medisina, bakit kailangan ko? Ang aking pamilya, negosyo ang gusto nila, hindi doktor. Pero may isang larawan sa aking isipan na hindi ko maalis. Tiningnan niya si Nena. Isang babae, puting damit, ngumingiti.
At ang pakiramdam ng isang kamay na humawak sa aking kamay ng lahat ay madilim na. Napaluha si Nena. Hindi niya ito napigilan. Rodrigo, bakit? Ang tanong niya ay tahimik. Bakit mo ginawa iyon? Isang batang hindi mo kilala, isang estranyo at ikaw ay nagbigay ng iyong sariling dugo, nakalagay sa mga sulat ng doktor noon. Nagbigay ng dugo ang isang volunteer nurse, iyon ay ikaw. Sapagkat napahinto si Nena. Maraming bagay na gusto niyang sabihin, maraming katotohanan na naghihintay, ngunit ngayon sa sandaling ito ang simpleng katotohanan lang ang lumabas. Sapagkat bata ka pa at nag-iisa ka at hindi maaaring mag-iwan ng tao ng ganoon. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos narinig nila ang tunog mula sa ibaba. Bumukas ang pinto ng datsa. Mga yapak sa entryway. Maingat, sinadya. Nagpalitan ng tingin sina Nena at Rodrigo. Hindi iyon ang hangin. Hindi iyon ang gabi. May dumating. Mga yapak, dahan-dahan. Tila kilala ang bahay. Tumingin si Rodrigo sa pintuan ng silid. Tumingin si Nena sa kanya. Sino iyon? Bulong ni Nena, hindi sumagot si Rodrigo. Ngunit ang kanyang mukha, nagbago ito. Naging bato, naging bata, naging dalawang bagay nang sabay-sabay. Nakilala niya ang yapak. Bumukas ang pintuan. Si Carmen Villanueva ay tumayo sa frame, maringgal kahit sa gabi, kahit sa malamig na ilaw ng isang lumang datsa sa gubat. Itim ang Amerikana niya, puti ang buhok. Tuwid ang likod na parang pinag-aralan. Pero ang mukha niya ay hindi maringgal ngayon. Ang mukha niya ay takot. Tumingin siya kay Rodrigo. Pagkatapos, lumipat ang kanyang mga mata kay Nena. At doon natigil. Doon huminto ang lahat sa kanya. Ikaw, yun lang. Isang salita. Pero puno ng buong mundo. Lumayo si Nena ng isang hakbang. Hindi niya alam kung bakit. Instinct lang. Ang katawan niya ay nakadama ng isang bagay na hindi pa naiintindihan ng isipan niya. Mama, ang boses ni Rodrigo ay mababa. Bakit nandito ka? Hindi pa rin makatingin si Carmen sa kanya. Nakatitig pa rin siya kay Nena. Sinagot mo ang aking tanong, sabi niya sa wakas. Hindi tanong ito. Nahanap mo ang kahon. Mama, Nena Reyes. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Carmen tulad ng isang bagay na matagal nang inilalabas ng sarili niyang loob. Nena Reyes mula sa Cagayan de Oro, volunteer nurse, Barrio Clinic ng San Isidro. Natahimik si Nena. Nakilala niya siya. Pagkatapos ng lahat ng taon, pagkatapos ng lahat ng nagbago sa mukha niya, sa katawan niya, sa buhay niya, nakilala siya ng babaeng ito. Ibig sabihin, alam niya noon pa. Alam niya lahat. Siya ang orderly, Mama, sabi ni Rodrigo. Ang orderly na pinagmalupitan ko kanina. At siya rin pala. Alam ko kung sino siya. Malamig. Tiyak. At kaya nga ako nandito. Dahil alam ko rin na nahanap mo ang kahon. Humingan ng malalim si Rodrigo. Paano mo nalaman? May nag-text sa akin. Isa sa mga manggagawa. Dahan-dahang pumasok si Carmen sa silid. Tumingin siya sa kahon. Sa mga larawan sa sahig. Sa mga sulat. Sinabi niya na hawak mo ang mga lumang gamit ng pamilya at nag-iiyak ka raw. Hindi ako umiyak. Rodrigo. Hindi, huminto siya. Sige, baka konti. Lumuhod si Carmen. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan sa sahig. At para sa isang sandali, nawala ang maringal niyang muka. Natira lang ang isang babaeng matanda na at pagod na. Kailangan mong umalis, sabi niya nang hindi tumitingin kay Nena. Ito ay pribadong ari-arian, hindi ka dapat nandito pa. Siya ay nandito dahil sa akin, sabi ni Rodrigo. At hindi siya aalis, Mama. Kailangan nating pag-usapan ito. Tumingin sa wakas si Carmen sa anak niya. Wala kang alam. Alam ko na siya ang nagligtas sa akin. Sa Mindanao, 10 taong gulang ako. At ikaw ay hindi ko sinabi noon. Bakit katahimikan? Bakit, Mama? Sapagkat napahinto si Carmen. Sapagkat komplikado ang mga bagay noon. Komplikado, ulit ni Rodrigo. Mahinahon. Pero sa loob ng mahinahon ay may apoy. Ang babaeng nagligtas sa iyong anak ay komplikado. Dahan-dahan, umatras si Nena patungo sa pintuan. Hindi niya lugar ito. Ito ay pag-uusap ng ina at anak, isang pag-uusap na matagal nang kailangang mangyari. Ngunit hawak pa rin niya ang litrato. At nang lumabas na siya ng silid, nang nakatayo na siya sa malamig na pasilyo ng datsa, napansin niya ito. Sa likod ng litrato, may sulat, maliit na sulat, nakasulat sa kamay ng isang bata.
maingat na letra tulad ng sinulat ng may pinakamatinding intensyon para sa babaeng nagligtas sa akin, hindi kita malilimutan. Rodrigo, 10 taong gulang, nanginig ang mga kamay ni Nena. Hindi niya alam kung ilang segundo siyang nakatayo roon. Hindi niya alam kung ilan na ang nakalipas na taon. Lahat ay naging isang bagay lang, ang sulat ng isang batang naniniwala sa pangako. At pagkatapos, tulad ng isang kidlat sa gabi, isang alaala ang bumalik. Isang pangalan. Ang pangalan ng ospital sa Maynila. Ang ospital ng Villanueva. At ang pangalan ng pasyente, ang munting pasyente na ibinaba niya roon 10 taon na ang nakalipas, umaasa, nagtitiwala, may hawak na maliit na kamay sa kanya, biglang naging malamig ang pasilyo. O baka ang puso niya ang naging malamig, dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa sala. Hawak pa rin niya ang litrato. Hawak pa rin niya ang sulat. Si Rodrigo ay nakatayo sa gitna ng silid, naghihintay. Ang mukha niya, ang dating mapagmataas na mukha, ay wala na ngayong arrogance. May isang bagay na iba, parang isang batang nahuli sa isang katotohanan na hindi pa niya handa. Si Carmen ay nakaupo sa isang lumang upuan malapit sa fireplace. Tahimik. Maigting ang mga kamay niya sa kandungan. Nilapitan siya ni Nena. Dahan-dahan, walang galit sa mga hakbang. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nandito? Tanong niya sa Carmen. Hindi sumagot ang matanda. Hindi ako nandito para sa trabaho. Patuloy ni Nena. Pumirma ako para sa cleaning crew dahil nais kong makita ang lugar na ito. Nais kong malaman kung totoo ang mga sinabi sa akin ng aking anak na may isang batang lalaki sa datya na ito na minsan ay naging mabuti. Bago pa siya naging ganito, lumingon si Rodrigo. Sinabi ng iyong anak, ang pangalan niya ay Lourdes, sabi ni Nena. Mahinahon. Tulad ng isang tao na paulit-ulit na sinabi ang pangalan sa dilim hanggang sa mawala na ang sakit, naiwan na lang ang katotohanan. Nagbago ang mukha ni Carmen. Isang kaunti lang, ngunit nakita yun ni Nena. Lourdes Reyes, dagdag niya. 10 taon na ang nakalipas. Siya ay 19 na taong gulang. May sakit sa puso, kailangan ng operasyon. Tumayo si Rodrigo. Nena, nagpunta kami sa Villanueva Hospital. Patuloy niya, parang hindi narinig ang boses ng lalaki. Ang pinakamagandang ospital sa rehiyon. Nagmakaawa ako sa counter, sa guard, sa nurse, sa kahit sinong handang makinig. Katahimikan. Wala. Isang salita lang. Ngunit puno ng 10 taon. Sinabi nila sa akin na may patakaran. Walang operasyon ng walang bayad muna. Nakiusap ako, sinabi ko na magbabayad ako, kahit paano, kahit hulugan, kahit anong paraan. Ngunit ang opisyal na namamahala sa ospital noon, tumigil si Nena. Tumingin sa Carmen, ay nag-utos na huwag nang tanggapin pa ang aking anak. Tumayo si Carmen, mabilis, parang natamaan. Hindi iyon, simula niya. Namatay si Lourdes sa labas ng ospital, patuloy ni Nena, tahimik pa rin, walang galit. Lamang ang katotohanan na matagal nang pasan. Sa sidewalk, hawak ko ang kanyang kamay, naghihintay na may dumating na tutulong. Ngunit walang dumating. Tumikhim si Rodrigo. O baka hindi tumikhim, baka umiyak lang siya ng tahimik at hindi pa alam ng kanyang katawan kung paano tawagan ang bagay na iyon. Rodrigo, bulong ni Nena, at sa unang pagkakataon, tama ang tono. Hindi ang tono ng isang orderly sa isang amo kundi ang tono ng isang tao sa isa pang tao. Alam mo ba kung bakit ka nagpasya na mag-aral ng medisina? Nanatiling nakatayo ang lalaki. Nagsabi ka sa isang sulat, sa sulat na nasa loob ng kahon, na may babaeng nagligtas sa iyo, na may babaeng nagbigay ng dugo para sa iyo, na pangarap mong maging katulad niya. Nginig ang mga kamay ni Rodrigo. Ako iyon, sabi ni Nena. Ako ang babae sa ilog sa Mindanao. Ako ang nagligtas sa iyo nang ikaw ay 10 taong gulang at halos patay na, walang nagsalita. At ang aking pamilya ang pumatay sa iyong anak, halos bulong ng boses ni Carmen, ngunit hindi iyon tanong, pahayag. Ng isang taong matagal nang alam ang sagot, ngunit ngayon lang tinanggap ang bigat nito. Oo, simpleng sagot ni Nena, kumalabit ang apoy sa fireplace. Sa labas, lumakas pa ang niyebe. Alam mo ba, tahimik na sinabi ni Nena at tiningnan niya si Rodrigo ng direkta, na ang anak kong namatay sa labas ng inyong ospital, ay ang anak din ng babaeng nagligtas sa iyo sa ilog. Ako iyon, Rodrigo? Ako ang nagligtas sa iyo. At ang inyong pamilya ang pumatay sa aking anak. Katahimikan.
ang uri ng katahimikan na hindi na mapupuno ng anumang salita. At pagkatapos, isang tunog na hindi inaasahan ng lahat. Si Carmen Villanueva, ang maringgal, ang malamig, ang hindi natitinag na Carmen Villanueva, nagsimulang umiyak. Dahan-dahang lumabas si Rodrigo sa balkonahe. Hindi siya nagsalita. Walang sinabi. Bukas ang pinto ng balkonahe, pumapasok ang malamig na hangin, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumayo siya sa gilid, hawak ang barandilya, tinitingnan ang nyebe sa gubat. Puti ang lahat, tahimik ang lahat, tulad ng isang mundo na naghihintay pa rin sa sagot. Sa loob, nanatiling nakaupo si Nena. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahinahon, parang lagi na siyang sanay sa paghihintay. Parang lagi na siyang sanay sa sakit. Si Carmen naman ay dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya nagmukhang mahina. Nagmukhang tao. Para sa unang pagkakataon, tao. Matagal bago tumunog ang isang bagay sa labas. Isang paghikbi. 1, 2, 3. At napagtanto ng lahat na si Rodrigo, ang arogante, ang malamig, ang walang pusong Rodrigo Villanueva ikatlo ay umiiyak sa balkonahe. Nag-iisa sa gitna ng niyebe at katahimikan ng gubat. Lumabas si Carmen. Rodrigo, huwag mo akong kausapin. Anak. Sinabi ko, huwag. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko kaya ngayon, Mama. Hindi ko kaya. Tumigil si Carmen sa pintuan. Hindi siya lumapit. Naghintay lang siya. At doon, sa loob ng kalahating oras, iniiyak ni Rodrigo ang lahat ng hindi niya naiiyak sa loob ng maraming taon, ang pagkamatay ni Lourdes. Ang batang babae na hindi niya nakilala personal, ngunit ang kwento niya ang nagpabago ng buong direksyon ng kanyang buhay. Ang litrato na nakita niya ngayon, ang batang lalaki na halos patay, at ang babaeng nag-alay ng sariling dugo para mabuhay siya. Hindi siya umiyak dahil sa hiya lamang. Umiyak siya dahil napagtanto niya kung gaano siya kabunggo. Sa loob ng maraming taon, ginawa niyang kalasag ang pagmamataas niya. Ginawa niyang sandata ang arogansya niya. Kasi kung siya ay malamig, kung siya ay matigas, hindi niya kailangang harapin ang isang katotohanang hindi niya alam kung paano bayaran. May utang siya. Isang utang na hindi kayang bayaran ng pera, at ngayon natuklasan niyang higit pa pala iyon sa naiisip niya. Bumalik si Carmen sa loob pagkalipas ng ilang sandali. Umupo siya malapit kay Nena. Hindi sila nagsalita sa isa't isa sa simula, nagkatinginan lang sila, dalawang babae na magkasamang nagdala ng bigat na hindi ibinabahagi sa iba. Nena, sabi ni Carmen sa wakas, matagal na akong gustong sabihin ito sa iyo. Tumingin si Nena. Alam ko ang iyong pangalan, hindi ngayon ko lang nalaman. Huminto si Carmen. Pagkatapos mamatay si Lourdes, naghanap ako sa iyo. Maraming taon akong naghanap. Bakit? Mababa ang boses ni Nena, walang galit. Tanong lang, kasi may alam ako na dapat mong malaman. Bumuntong hininga si Carmen. At kasi hindi dahil sa konsyensya ko lang iyon. May ibang dahilan. Bago pa masagot ni Nena, bumalik si Rodrigo sa loob. Namumula ang mga mata niya. Basa pa ang pisngi, ngunit nakatayo siyang tuwid. Hindi na parang taong nagtatanggol, kundi parang taong handa nang marinig ang lahat. Nena, direkta siyang tumingin sa orderly. Patawad, isang salita. Ngunit puno ng lahat. Hindi ko sapat na sinabi iyon. Patuloy niya. Hindi ko alam kung ano ang sapat, pero patawad. Para sa lahat, tumingin sa kanya si Nena ng matagal. Walang galit sa mga mata niya, walang poot, may lungkot, ngunit may bagay pa, isang bagay na mas malalim, mas matanda pa kaysa sa sakit. Alam ko na, Rodrigo, sabi niya sa wakas. Noon pa. Umupo si Rodrigo. Sa pagkakataong ito, hindi siya sa ulo ng mesa. Umupo siya sa tabi, katabi lang ng dalawang babae, tulad ng isa sa kanila. At pagkatapos ay nagsalita si Carmen. Rodrigo, nanginginig ang boses niya. Ang babaeng nagligtas sa iyo sa ilog. Hindi lang siya basta nagligtas, nagbigay siya ng dugo. At ang dugo niya ang dahilan kung bakit ikaw ay nabuhay. Ngunit may isa pang bagay na hindi ko sinabi sa iyo kailanman tungkol sa araw na iyon, huminto si Carmen. Lumingon siya kay Nena. Ang mga mata ng matandang babae ay nagtatanong at nagpapaalam ng sabay. Sabihin mo sa kanya, Nena, mahinahon, ngunit tiyak ang boses. Sabihin mo sa aking anak kung ano ang alam mo. At sa unang pagkakataon, sa gabi na iyon, umiwas si Nena ng tingin.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil may ilang katotohanang kahit ang pinakamatapang na puso ay kailangang humanda muna bago sabihin. Dahan-dahan na huminga si Nena, isang malalim, mabagal na paghinga, tulad ng isang taong matagal na naghihintay ng tamang sandali at ngayon ay dumating na. Rodrigo, sabi niya, mahinahon, hindi naghihintay ng sagot. Noong araw na dinala ka sa aking klinik, noong 25 ng Hulyo, 1998, ikaw ay malubha, alam ko yon, lahat alam yon, nanahimik si Rodrigo. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat, lumingon si Nena sa kanya, tuwirang tingin. Walang ikinakatago. Noong panahon na yon, 3 buwan na akong buntis, walang kumilos sa silid. 3 buwan, paulit niya, hindi pa halata, hindi pa alam ng marami. Ngunit naroon na siya, ang aking anak, sa loob ng aking katawan nang pinagsilbihan kita. Nawala ang kulay sa mukha ni Rodrigo. Ang doktor na dumating pagkatapos, sinabi niya sa akin na ang pagbibigay ko ng dugo at ang stress ng lahat ng ginawa ko, maaaring makapinsala sa aking sanggol. Maaaring maagang manganak ako, maaaring ang bata ay hindi mabuhay. Hindi pa rin nagsalita si Rodrigo. Ngunit pinili ko na iligtas muna ang bata sa harap ko, ikaw. Dahil ikaw ay nariyan na at umaatungal na at kailangan na ng tulong ngayon din. Ang aking anak ay nasa loob pa lang. Hindi pa siya nasa mundo at akala ko mayroon pa akong oras para pangalagaan siya pagkatapos. Ngumiti si Nena, isang ngiti na puno ng pagod at ng pagmamahal. 8 buwan pagkatapos ipinanganak ko si Lourdes, maaga. Malaki ang naging problema sa kanyang baga, sa puso. Ngunit buhay siya, at iyon ay sapat na para sa akin. Nena, ang boses ni Carmen ay nanghihina. Huwag kang matakot, Carmen. Hindi ko sinasabi ito upang magtampo. Sinasabi ko ito dahil dapat malaman ni Rodrigo ang buong katotohanan. Tumindig si Nena ng bahagya. Tuwid ang likod. Tapat ang tingin. Si Lourdes ay lumaki na may sakit sa puso. Hindi siya matibay, ngunit masaya siya, matalino, puno ng pag-asa. Nangangarap siyang maging doktor, tulad ng iba. At noong siya ay 18 taong gulang, lumala ang kanyang kondisyon. Isang sandali ng katahimikan. Dinala ko siya sa pinakamalapit na ospital na kaya naming bayaran. Ang Villanueva General Hospital. Nagbayad kami, nagpila kami. Naghintay kami ng maraming oras sa labas ng emergency room. Ngunit walang dumating na doktor. Walang nurse na seryosong tumingin sa kanya. Sinabi nila na maraming kaso. Sinabi nila na maghintay. Nanginginig na ang boses ni Nena ngayon. Bahagya lamang, ngunit naririnig. Namatay si Lourdes sa labas ng pinto ng ospital ng inyong pamilya. Sa bangko, sa lamig ng gabi, habang naghihintay. Walang sinabi si Rodrigo. Walang magagawa. Hindi kita sinisisi, Rodrigo. Malinaw, tiyak. Hindi ikaw ang nagpabaya. Ikaw ay bata pa noon, ngunit ang institusyon na pinagsasaluhan ng inyong pangalan, ang sistema na pinahintulutan ng inyong pamilya na lumago ng walang malasakit, iyon ang nagpabaya. Lumunok si Rodrigo. At ako, patuloy ni Nena, ay hindi nagalit sa Diyos, hindi nagalit sa mundo. Dahil alam ko, ang buhay ni Rodrigo ay hindi kapalit ng buhay ni Lourdes. Parehong may karapatang mabuhay. Parehong mahalaga. Ang nagkamali ay ang sistema, hindi ang mga bata. Tumayo si Rodrigo, mabagal. Tulad ng isang taong may dalahing hindi niya inaasahang dalahin. Lumakad siya papalayo, 1 hakbang, 2 hakbang, at pagkatapos ay huminto. At doon, sa gitna ng lumang sala ng datsa, sa harap ng 2 matandang babae, ang aroganting tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa ay dahan-dahang lumuhod. Hindi nagsalita, hindi huminging ng pahintulot. Yumuko lamang ang ulo niya sa harap ni Nena Reyes. Patawarin mo ako, bulong, buo. Hindi lang para sa ngayon, para sa lahat, ang silid ay nanahimik. At ang kamay ni Nena, ang mapagod, magaspang, malambot na kamay ng isang orderly, ng isang nurse, ng isang ina, ay dahan-dahang inilapag sa ulo ni Rodrigo tulad ng isang ina na natili si Nena sa ganoon. Hawak ang ulo ni Rodrigo. Walang salita. Ang apoy sa fireplace ay patuloy na nagliliwanag. At sa loob ng maraming sandali, wala nang ibang tunog sa silid.
maliban sa mahinang pag-iyak ng isang lalaking matagal nang hindi umiyak. Bumalik si Carmen sa sulok. Umupo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita ni Nena ang matandang babae na nagdasal. Totoong nagdasal, nakaugma ang mga kamay, nakayuko ang ulo. Kinabukasan, maaga pa, bago pa man lumabas ang araw sa pagitan ng mga puno. Tinawagan ni Rodrigo ang kanyang legal team. Hindi ang datsa ang ibebenta natin, sabi niya sa telepono. Mahinahon, matatag. Iko-convert natin ito, libre. Para sa mga pasyenteng galing sa ospital at kailangan pa ng pagbabago ng hangin, ng pahinga, ng pag-aalaga. Walang bayad. Rodrigo, ang halaga ng property na iyon ay, alam ko ang halaga, tumigil siya. Mas mahal pa ito sa akin kaysa sa inyo. Gawin na lang ninyo ang hinihiling ko. Anong pangalan ng center? Sandali siyang nanahimik. Lourdes Reyes Medical Haven. Habang naghihintay si Nena sa labas, hawak ang kanyang maleta, nakatingin sa niyebe sa lupa, lumabas si Carmen. May hawak na sobre. Heto, iniabot kay Nena. Huwag mong buksan ngayon, sa jeepney mo na basahin. Ate Carmen, hindi ko kailangan ng hindi pera iyan. Maigting ang boses ng matanda. Mga dokumento para sa anak mo, si Danilo para sa kanyang board exam as internship. Natigilan si Nena. Scholarship, malimit siyang magsalita ng mababa. Hindi namin tanggap ang hindi charity. Bahagyang ngumiti si Carmen. Patakaran na ng ospital. Mula ngayon, walang pasyente ang tatanggihan dahil sa pera at walang mag-aaral ng nursing na may kaya, na may kakayahan. Ang pababayaan namin. Si Danilo ang una. Lumuluha na si Nena nang hindi niya namamalayan. Bakit ngayon pa lang? Tumingin sa kanya si Carmen. Matagal, dahil matagal na naming dapat ginawa ito. Bumulong ang matanda. Matagal na. Ay rarataba. Bago umakyat si Nena sa sasakyan ng mga manggagawa, lumabas si Rodrigo. Walang Amerikana ngayon. Simpleng damit. Mukhang hindi natulog. Tinawag niya ang lahat ng manggagawa, ang mga orderly, ang mga kasambahay, ang mga nagtatrabahong naroon. Pakiusap, makinig kayo. Nakatayo siya sa harap nila. Ang babaeng ito, si Nena Reyes. Tumingin siya kay Nena. Hindi siya orderly lang. Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Ang nais kong malaman ninyo iyon. Walang nagsalita. Pagkatapos ay may isang nag-abot ng palakpak. Si June, ang pinakabatang manggagawa, sumunod ang isa at isa pa. Hindi nagustuhan ni Nena ang atensyon. Tumingin siya sa lupa, pero ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Just sa jeepney pabalik sa Maynila, hawak niya ang kulay kupas na litrato. Ibinigay ito ni Rodrigo bago siya umalis. Walang salita nang iabot niya ito, pero sa likod ng litrato nakita ni Nena ang sulat. Una, ang sulat ng batang Rodrigo, malikot ang sulat kamay, puno ng mga mali sa spelling. Salamat sa ate nurse na hindi umalis. At sa ibaba noon, bagong sulat, maayos, matatag. Sulat ng isang taong matanda na ngayon. Hindi kita malilimutan, kailanman. Rodrigo, 35 taong gulang. Dahan-dahan siyang huminga. Inilabas niya ang isa pang litrato mula sa kanyang pitaka, si Lourdes, lumang Kodak na larawan, ngumingiti sa araw. Hinawakan niya ang dalawang litrato, isang bata na naligtas, isang bata na nawala, at doon sa gitna ng ingay ng jeepney, ng amoy ng asap at ng mainit na hangin ng Maynila, bumuhos ang luha ni Nena. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ang luha ng isang ina na natuklasan na hindi nasayang ang kahit isang pagmamahal niya. Na ang bawat bata na kanyang hinawakan, na iligtas man o hindi, ay nanatili sa mundo sa isang paraan o iba pa. Na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi namamatay, hindi ito nalilimutan. Kahit pagkatapos ng maraming taon, kahit sa gitna ng niyebe at katahimikan ng isang gubat. Sa mundong ito, hindi laging nakikita ng mga may kapangyarihan ang mga taong nagligtas sa kanila. Ngunit ang Diyos ay nakakita. At sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa isang kulay kupas na litrato sa loob ng isang lumang kahon, inilantad niya ang katotohanan. Dahil ang pag-ibig ng isang ina, hindi ito namamatay, hindi ito nalilimutan, kailanman